What's up sa inyo mga nilalang, it's your boy Michael Eastaman at muling nagbabalik para sa isa na namang video, no? So yun mga nilalang, alam ko kung bakit nandito ka dahil gusto mo malaman kung paano nga ba magsimula mag-camping. Kaya naman sa video na to, ibabahagi natin yan. All goods, wag na natin patagalin to. Let's get it, man! Michael East, the Vlogs. So yung mga nilalang, paano nga ba magsimula mag-camping? Meron tayong mga ilang guide dito na babanggitin na sana makatulong sa inyo. Unang-una mga nilalang, no? Syempre pag plano mo mag-camping, kailangan mo muna ng mga gamit o mga camping gears. Kailangan nyo muna maglaan ng budget para bumili ng mga kahit basic lang na camping gears katulad ng mga tents, mga chairs, at mga gamit sa pagluluto. Alamin nyo muna kung ano yung mga camping gears na kailangan nyo. Isipin nyo maigi. Imagine na nasa camping site na kayo. Kung ano ba yung mga gamit na kailangan nyo doon. So kailangan nyo in-note tapos mag-canvas lang kayo. Marami na ngayong camping gears sa online shopping katulad ng Shopee at Lazada. Doon nyo halos sila makikita. O kung gusto nyo naman ng mga one-stop shop, pumunta lang kayo sa mga bentahan ng mga pang-hiking at saka camping gears katulad ng Brown Trekker at Decathlon. Mas maganda rin kasi no, kung actual mong nakikita yung item na bibilin mo. Pero all goods lang din naman kung bibili ka sa online shop dahil ako personally dun lang naman din ako nabili. At kung medyo nahihirapan ka kung ano yung mga camping gears item na kailangan mong bilhin, meron ako ilalagay na link sa description na kung saan may video tayo nun. Nagbigay ako ng mga camping gears na kakailanganin mo sa pagka-camping. All goods. Dumako naman tayo sa next. Kapag nakabili ka na ng camping gears at mga iilang kailangan mo, mag-umpisa ka na magplano ng pagka-camping. Planuhin mo kung kailan ka magka-camp. Planuhin mo din yung camping setup mo o kung ano yung mga dadalhin mo para hindi lahat ng camping gears dala mo. Example na lang kung ang camping mo ngayon ay gusto mo tent shelter lang. Kung gusto mo yung ganun setup, planuhin mo na yun lang yung dadalhin mo para hindi ka na masyadong maraming dala. At pangalawa mga nilalang, no, pumili ka ng campsite na naaayon sa gusto mo. Kung gusto mong katulad nito, may dagat. Kung gusto mo naman na mapuno at may ilog, mamili ka sa mga yon kung saan mo gusto. At pag nakapili ka na ng campsite mo, umpisahan mo na mag-inquire o magpa-reserve dun sa campsite owner. Karamihan sa mga campsite ngayon ay meron ng mga Facebook page. Magpa-reserve ka na sa kanila at alamin mo na din kung ano yung mga wala doon sa campsite nila, yung mga facilities nila. Kung meron ba silang CR, meron ba silang kitchen na pwede mong paglutuan, meron ba silang tindahan. Kailangan alamin mo yon bago ka pumunta doon para ready ka. At ito ang pinaka-importante sa lahat, kapag nakapili ka na ng date at lugar na pupuntahan mo, bago ka gumaw sa araw na yon, importante na i-check mo muna yung weather. Karamihan sa mga campers na nagugulat pagdating nila doon, men, dadaanan sila ng malakas na ulan. Bumabagyo pala doon sa part na yon. Pagdating na yung ulan, oh. Yun, oh. Kita mo yun. Pagdating na siya, mga kaibigan. So mga nilalang, biglang umulan na malakas. So kailangan weather check muna tayo. Napaka-importante niyan. All goods mga nilalang, dumako naman tayo sa camping setup. Kapag ka nasa campsite ka na, it's time na no para maghanap ng camping spot mo. Syempre nasa sayo pa din yun kung saan ka pupwesto. Ang may bibigay ko lang tip mga nilalang, no, isanggat maaari, pumwesto kayo doon sa mga pinag-campingan na talaga ng mga campers. At mas maganda din kung tatanungin niyo yung campsite owner tungkol doon kung saan ba magandang pumwesto dahil sila ang mas nakakaalam. So yun, hanap ka ng space kung saan ka komportable. Kadalasan na ginagawa ko pagka nakakita ko ng camping spot na gusto ko, naglalaan muna ako ng ilang oras para ramdamin yon bago ako magtayo ng aking shelter. Pangalawa mga nilalang, dun sa nagustuhan mong spot, tignan mo muna yung ground kung meron mga matutulis sa bagay na pwede makasira sa tent mo. At hindi lang yun mga nilalang, no, tignan mo muna yung ground kung pinamamahayan ng mga insekto yon, kung pinamamahayan din ng mga langgam, dahil pag hindi mo chinek yon at oras na nakapag-camp ka doon, papangit yung kwento ng first time camping mo dahil pinagkakakagat ka ng langgam at insekto. At yon mga nilalang, sa cooking naman, isa din to sa importante, ang pagluluto. Maganda na bago ka umalis sa inyo, kailangan maplano mo na din yung lulutuin mo sa camping. Kung gusto mo na mas maraming oras sa kalikasan, ang gawin mo, i-prepare mo na lahat ng mga pagkain mo sa bahay. Tapos pagdating sa campsite, iinitin o mabilisang luto na lang yon. At kung gusto mo naman na magluto sa kalikasan, mas maganda na i-prepare mo na din yung mga karne
karne, at mga iba pang kailangan mo bago ka mag-camping. At kung gusto mo din ng idea kung ano nga ba yung mga all goods o masasarap lutuin sa camping, meron ako ilalagay na description sa baba. Meron tayong 10 bagay na pagkain na niluluto ko sa camping doon. At yun nila lang, dahil nga first time mo to o kahit second time mo to, kailangan mo din to malaman. Dahil itong pinaka-basic sa campers, kailangan mga nila lang hanggat maaari ay huwag kayong mag-iiwan ng bakas o leave no trace dun sa campsite na pinagtayuan nyo. Hanggat maaari yung kalat natin, iuwi natin. Dahil meron pa mga susunod na campers na pupunta doon at pangit naman kung madadatnan nila na makalat yung lugar. At pangalawa, less noise o huwag kang masyadong maingay dun sa lugar na pinagka-campingan mo. Yung mga tao doon na nag-camping ay gusto nila na tahimik, na tanging kalikasan lang yung maririnig nila. So, pangit naman kung mag-iingay ka doon at ikaw pang magiging dahilan ng pangit nilang camping. So, hanggat maaari, iwasan natin yung pag-iingay. Lalong-lalo na pag lumagpas na ng 10 p.m. At ang panghuli, be friendly sa mga kapitbahay mong campers, sa campsite owners, at lalong-lalo na sa mga locals. Hanggat maaari, batiin mo sila, kaibiganin mo sila. Dahil kahit isang araw ka lang nagstay doon, sila pa rin yung makakasama mo, sila pa din yung makikita mo. Kaya hanggat maaari, maging mabait ka sa kanila. So yun mga nilalang, yun lang naman yung guide ko para sa mga gustong magsimula mag-camping. Huwag kayong matakot mag-camping dahil sobrang sarap talaga. Sa mga nanonood na sa akin, alam niyo yan, lagi akong solo. At gusto ko laging solo dahil iba talaga yung nagagawa sa akin ng kalikasan. Kaya hanggat maaari kapag nasa kalikasan kayo, pangalagaan nyo siya. Katulad ng pag-aalaga nyo sa sarili nyo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Kaya itong pagka-camping o pagpunta sa nature ay napakamalaking halaga sa pagkabuhay natin. Mahalin natin lahat ng nasa paligid. Mahalin natin yung mga taong makikilala natin. So yun mga nilalang, kung gusto mo pa ma-inspire mag-camping, marami akong camping video na mapapanood nyo. Baka sakaling makuha ko yung loob nyo na mag-camping na. Anyways mga nilalang, dito ko natatapusin tong video na to. Sana may naitulong ako sa inyo, no? It's your boy Michael Lista, man. Peace!